Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Pansamantalang ipinasara ng Archdiocese of Ozamis ang isang simbahan sa Jimenez, Misamis Occidental kasunod ang nahulikam na ginawa roon ng isang content creator. Makakasama natin ngayong Huwebes si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Luan, ano bang ginawa nung vlogger? Rafi, dinuraan umano ng content creator ang lalagyan ng holy water na itinuturing na paglapastangan sa simbahan. Yan at ang panig ng vlogger sa balitang hatid ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Viral ngayon ang video ng isang vlogger sa loob ng St. John the Baptist Church sa Jimenez sa Misamis Occidental. Makikita siya sa tabi ng lalagyan ng holy water ng simbahan. Sa isang punto, makikitang dumukwang siya dito. Hindi malinaw sa video, pero sabi ng simbahan, dinuraan umano ng babae ang lalagyan ng holy water. O dili kini dula-dula lang, giyama-yamaan o gipanamastamastan ang maong simbahan, mao nga kini atong iuli o atong ihalad ngadto sa Ginoo pag-usab. Kay ang balaod sa simbahan, mao man gayon ang kaluwasan sa tao. Sabi ng simbahan, sacrilege o paglapastangan sa bahay ng Diyos ang ginawa umano ng vlogger at isang malaking kasalanan sa relihiyong Katoliko. Dahil sa insidente, pansamantalang ipinasara ang simbahan ni Ozamis Archbishop Martin Humuad. Nagtipon ang lahat ng mga pari sa simbahan at sa pamamagitan ng isang dasal, sinelyuhan ang pintuan ng simbahan. Hindi pa masabi ng obispo kung kailan ito muling bubuksan. Ang St. John the Baptist Church sa Jimenez sa Misamis Occidental ay naitayo noon pang late 19th century. Dineklara din itong National Cultural Treasure noong 2001. Until further notice, tungod kay usa kini ka dako nga salaod nga nahimo dili lamang sa usa ka tawo kundi dili apektado ang katawhan tungod sa gitawag og corporate sin. Hinautunta nga doon natay mga penitensya, doon natay mga pag-ampo nga paghahimuon, doon natay mga sakripisyo nga paghahimuon. Sa isang video post, itinanggi ng naturang vlogger ang aligasyong dinuraan niya ang lagayan ng holy water. Gayunman, humingi siya ng paumanhin sa simbahang Katolika. Nay mga tao nakasunod maluwa man ko dito, wala may tao nakasunod sa ako. Gusto ko mga ipasaylo sa tanan nga Katoliko kung nakuan manggali sa inyo ang mga nakasala ko. Ayon sa PNP, nagbabalak na magsampa ng reklamo ang LGU at kinatawan ng simbahan laban sa content creator. Posible sila mag-cite under Article 133 of offending the religious feelings. James Paulo Yap ng Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ikinababahala ng ilang nagtitinda sa Davao City ang paglaganap ng peke umanong pera na ipinambabayad sa ilang tindahan. Sa tindahan ng balot sa barangay Bago, Aplaya, ipinambayad ng customer na yan ang 1,000 peso bill sa tindera. Nang busisi ng tindera ang pera at inilagay sa liwanag, doon na niya napansin na peke ang ipinambayad sa kanya. Tila nakadrawing lang kasi ang tatlong individual na nasa gilid ng pera. Noong gabing din yun, naibayad din sa isa pang branch ng naturang tindahan ang isang peke umanong 1,000 piso. Ipadadala ang mga yan sa head office ng Bangko Sentral ng Pilipinas para opisyal na ideklara na peke ang perang papel. Mahapuso maging mapanuri sa tuwing magbabayad o tatanggap man ng sukli. Narito ang tips ng BSP para malaman kung lehitimo ang isang banknote. Una, ang hitsura ng pera. Kilalanin ang color scheme at tao na nakalagay sa banknote. Dapat mayroong fine line sa noo at mata ang mga taong nasa pera. Pangalawa, hawakan at damhin ang banknote. Mapa New Generation Currency, Enhanced New Generation Currency o Polymer Banknote, dapat rough to the touch o magaspang ito. Nahahawakan din dapat ang bawat letra na nakalagay sa banknote. Pangatlo, kung itilt o iikot ang pera, dapat naiiba ang kulay, kagaya ng thread na nasa pera. Mainam ding gumamit ng UV light para mas madaling makita ang security features ng pera na hindi klaro sa naked eye.
Kung duda sa hawak na pera, surrender ito sa pinakamalapit na bangko upang ipasuri sa BSP. Update po tayo sa lagay ng panahon ngayong may binabantayang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Meron ho tayong dalawang binabantayang low pressure area. Maaari ho bang sabihin natin kung nasaan po ang mga lokasyon nila? Tama po, no? So unahin muna natin isang low pressure area na nasa loob nga ng ating Philippine Air Responsibility. Kanina alas 8 ng umaga, ito ay nasa line 95 kilometers sila ng Kasiguran, Aurora. Sa ngayon, pinaka-trough or extension nito ay nakakapekto nga sa nakararaming bahagi ng Luzon, and we're looking at the possibility na within a 24-hour period ay maging isang, we're not ruling out the possibility na maging isang ganap na bagyo ito, kaya continuous monitoring po tayo. Samantala, may isa ring low pressure area sa labas naman ng PAR, nasa line 2,750 kilometers silangan ng Northern Luzon. So itong dalawang low pressure area, yung pangalawang nga sa labas ng PAR ay napakalayo naman po sa atin at wala pong mga lugar na direktang naapektuhan ito sa mga oras na ito. Okay, pero yung nasa loob po, na sinasabi ninyong within 24 hours maaaring maging bagyo, saan ho ang mga lugar naman ang maaaring maapektuhan kaya nito? Sa ngayon po, inaasahan natin na maapektuhan ito yung nakararaming bahagi ng Northern Luzon. As a matter of fact, may pinalabas po tayong tinatawag natin na weather advisory ngayong umaga at pinakikita nga natin na itong ilang bahagi ng Northern Luzon at maging ilang bahagi ng Central Luzon ay posibleng makaranas ng pag-ulan dahil nga dito po sa binabantayan nating low pressure na malapit nga sa kalupaan ng ating bansa. Maaari na ba nating matukoy kung gaano kalakas po itong dalang hangin ito o kaya maghahatak ba ito ng habagat pa kaya? Sa ngayon, maliit po ang tsansa na maghatak ito ng habagat na magiging malakas ang pag-ulan. Posibleng yung talagang ulan na mararanasan hindi lamang sa Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon, kundi maging dito sa Metro Manila ay direktang epekto po or dala nitong binabanggit nating low pressure. Pero yun nga, yung tinatayaan nating mga pag-ulan ay posibleng makapagdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na dito sa mga lalawigan ng Cagayan, Apayao, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ganun din sa lalawigan ng Isabela, Abra, Kalinga, Mountain Province, Benguet, Ifugao, La Union, Pangasinan at Zambales. So yan po yung inaasa nating mga lugar na uunanin within 24 hours simula ngayong araw hanggang bukas. Kaya pinapayan po natin yung mga kababayan natin dyan maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. So ibig sabihin magiging maulan din ho ang weekend kaya? Well, inaasahan naman po natin na pagdating ng Sabado ay dahan-dahan magkakaroon ng gradual improvement ng weather. Hindi lamang dito sa Northern Luzon, kundi maging dito sa Metro Manila. So we're expecting generally fair weather dito po sa Metro Manila, no? Pero may chance pa rin ng mga isolated na rain showers or thunderstorms, lalo na sa dakong hapon o gabi ngayong darating na weekend. Maraming salamat, Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Ngayong mayat-maya na naman ang ulan, nag-clean up operation ng ilang lokal na pamahalaan at may ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, Rafi, sa kasalukuyan nagsasagawa nga ng malawakang operasyon ng MMDA, katuwang ang pamunuang lungsod ng Valenzuela, maging mga tauhan ng Metro Pacific Tollways Corporation dito sa may Kaingin Bridge, sa may panulukan ng Valenzuela at may Kawayan, Bulacan. Mangyari kapag bumubuhos ang malakas sa ulan ay umaapaw umano ang nasabing ilog at nagiging dahilan ng pagbaha di lamang dito sa lugar kundi maging sa may kahabaan ng NLEX. Ang cleanup operation ay personal na minando ni MMDA General Manager Procopio Lipana. Bahagi pa rin ito ng programa ng ahensya na Bayanihan sa Estero na kamakailan lang ay pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng aktibidad na ito na maiwasan ang pagbaha lalo na sa mga bahaging dadaanan ng North Luzon Expressway. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Hindi raw checkmate ang pag-archive ng Senado sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua. Sabi ni Chua, ipinagkait ng Senado sa taong bayan ng due process. Hindi pa raw tapos ang laban at hindi sila magpapatinag hanggat hindi nakakamit ang accountability. Ayon naman sa tagapagsalita ng House Prosecution Panel, dapat mag-reconvene ang Senado sakaling baligtarin ng Korte Suprema ang desisyon nito na unconstitutional ang articles of impeachment laban sa bise.
Sinabi naman ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno, dapat hinintay muna ng Senado ang resulta sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara bago nagdesisyon. Ganyan din ang komento ni ML Party List Representative Laila de Lima. Mas maganda raw sanang i-table na muna sa Senado ang kaso habang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema. Nagkaroon ng ganitong motion sa Senado na inihain ni Senate Minority Leader Tito Soto pero hindi pumasa. Giit ng Makabayan Block ng Kamara, tila minaliit ng Senado ang issue ng confidential funds ng bise. Idiniin daw nilang pamumulitika lang ang paghahain ng impeachment complaint. Susubukan namin kunan ng pahayag ang Senado. Makikipagtulungan daw ang GSIS sa investigasyon sa mga kumikustyon nilang investment. Reaksyon ito sa ahensya sa sinabi po ni Senadora Risa Ontiveros na palugi na ang ini-invest na mahigit 1 bilyong pisong savings ng GSIS sa online gambling platform na DigiPlus. Sabi ng GSIS, papayagan nilang suriin ng oversight at regulatory bodies ang investment nila sa DigiPlus. Tiniyak naman nila sa kanilang mga miyembro at pensioner na nananatiling matatag at secure ang GSIS. As of June 2025, 1.88 trillion pesos na raw ang kanilang assets at may net operating income na mahigit 76 billion pesos. Mas mataas daw ito kumpara sa kaparehong panahon noong 2024. Sabi naman ng DigiPlus Interactive Corporation, lihitimo ang transaksyon sa kanila ng GSIS. Isinagawa raw ito sa Philippine Stock Exchange at sumunod sa lahat ng kaukulang batas. Ongoing na ang training ng tambalang Jillian Ward at David Licauco para sa Kapuso Action Series na Never Say Die. Angas on fleek si Jillian sa kanyang pagsasanay sa paghawak ng baril. At dahil marami ang nasanay sa kanyang pa-sweet roles, all out ang training ni Jill para ma-achieve ang gustong atake. Dedicated naman sa knife at arnis training ang katambal niyang si David. Tampok po natin for today ang dalawang single pet owner. Ang kinasahan nilang challenge, maghanap ng significant others na tanggap sila sa isang kondisyon. Dapat daw, willing ding tanggapin ang kanilang alaga. Naman, akay-akay po ni Joey Cruz from Bataan ang kanyang alagang potbelly pig. Kung hindi nyo raw tanggap si Gugu, no na agad sa relationship. Entry rin ang kababayan natin sa Canada na si Sixto Saplan. Kung bet nyo raw siyang maging boyfriend, open arms din dapat sa alaga niyang kambing. Ang netizens, kwelang nakibanter sa comment sections ng ating News Scoopers. Milyon-milyon na ang views niyan. Trending!